Ako si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyatang balita dito sa Frontline Express. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na kayang magtrabaho ng kanyang tanggapan kahit hindi sila mabigyan ng budget. Sa ikatlong bahagi ng kanyang panayam na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi rin ni VP Sara na kampante siyang magagawa pa rin nila ang kanilang trabaho. Sa gitna nito ng umano'y usap-usapan na tatanggalan ng Kamara ng budget ang OVP o gagawing piso lang ang budget nito. Kahapon no-show si Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Muli ring nanindigan si VP Sara na hindi mali ang naging paggamit sa pondo ng Department of Education sa mga taong siya ang kalihim nito. Ginagamit lang daw itong issue ng mga gustong patalsikin siya sa pwesto. Sabi pa niya, scripted naman daw ang mga budget hearing sa Kamara, bagay na pinabulaanan ni House Appropriations Chairman Zaldico. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Sa ibang balita, nakatakdang ipatawag sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya at sa mga kapwa niya akusado sa iba't ibang kaso. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, may petsa na ba kung kailan haharap si Kibuloy sa Senado at paano daw matitiyak na makakarating dyan ng pastor? Ruth, magandang hapon sa iyo. Wala pang petsa kung kailan mismo, pero ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, walang kawala sa Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Nakatakdang paharapin sa Senado si Kibuloy sa pagdinig ng Committee on Women and Children and Family Relations sa pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros. Nakahanda na raw ang mga itatanong nila sa pastor oras na humarap ito sa Senado. Particular, Ruth, sa mga alegasyon ng pang-aabuso umano ng mga miyembro sa mga miyembro ng KOJC. Bukod dito, uungkatin din daw ng Senado ang alegasyong may persahang pagpapalimos sa ilang miyembro ng religious group na si Kibuloy raw mismo ang nakikinabang. Nahaharap si Kibuloy at ang apat pa niyang kapwa-akusado sa mga kasong child and sexual abuse at human trafficking. Mayroon din silang kinakaharap na patong-patong na kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at iba pa sa korte sa Amerika. Ayon kay Ontiveros, isasagawa nila ang pagdinig sa lalong madaling panahon. At oras na maitakda na ang petsa, hihilingin nila sa korte na siguruhin mapapaharap si Kibuloy sa Senado. Alinsunod na rin daw ito sa standing arrest order ng Senado laban sa kanya. Narito, Ruth, ang pahayag ni Senator Ontiveros. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din ang kanyang mga illegal activities. Balik sa iyo, Ruth. Mean, yun nga, binanggit mo na rin sa report mo na nasa korte na yan. So paano kaya yung planong magiging pagtatanong dyan? At pati na yung paghiling ba, malaalis go na hihilingin ba sa korte muna yung permission para makaharap si Kibuloy? Mukhang ganun yung mangyayari. Kung paano ginawa kay Alice Go, no? Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na oras na maitakda nila kung kailan mismo yung date, saka siya susulat sa korte. Kasi dun sa kanyang sulat na ibibigay sa korte, kailangan nakalagay anong oras, anong petsa at anong oras mismo kailangan dumalo. Kunyari, si Alice Go or si Kibuloy, para yun din yung aaprobahan kung sakasakali ng korte, no? Kung kailan man mismo yung pagdinig nga ng Committee on Women and Children. Maraming salamat sa ulit na yan, Mean Los Baños.
Update naman tayo sa lagay ng panahon. Posibleng pumasok sa Biyernes sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Bebingka. Ayon sa Pag-asa, mas lumakas pa ito at isa ng tropical storm habang nasa silangan ng Eastern Visayas. Papasok ang bagyo sa PAR sa Biyernes ng umaga at tatawaging bagyong Ferdy. Pero posibleng lumabas din ito ng PAR kinagabihan at tutumbukin naman ang China. Wala pa itong direktang epekto sa bansa pero pinalalakas nito ang southwest monsoon o hanging habagat. Yan ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Metro Manila, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Posibleng itaas sa lumang oras ang alert level ng Bulkang Canlaon sa Negros Island dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon kung saan pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Pero kapag inakyat na ito sa alert level 3, malaki na ang tsansa ng pagputok ng bulkan kaya't kailangan ng ilikas ang mga residente na nasa 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. Sa huling tala ng PHIVOLC, sumakyat na sa higit 300 ang naitalang volcanic earthquake sa Canlaon sa nakalipas na magdamag. Tumaas din sa halos 10,000 tonelada ang ibinubuga nitong sulfur dioxide na pinakamataas ngayong taon. Inilikas na rin kahapon ang nasa higit 300 residente mula sa mga barangay sa Canlaon City, Negros Oriental. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, tataas ang sigil ng kuryente ngayong buwan. 15 centavos ang itataas kada kilowatt hour, katumbas yan ng 31 pesos na dagdag sa Meralco bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco, bunso dito ng mas mataas na transmission charge at buwis. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kaso ng panggagahasa at pagnanakaw ng isang TNVS driver at kasabwat nito sa isang pasaherong Vietnamese. Sa pahayag ng LTFRB, binigyan nila ng 5 araw ang ride-hailing company na Grab para magpaliwanag ukol sa insidente. Kapag daw napatunayang may naging kapabayaan ng kumpanya, posible silang masuspinde ng 30 araw. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Grab ukol dito. Noong Huwebes nang sumakay ang Vietnamese sa kotse ng ride-hailing service kung saan umano siya hinoldap at ginahasa. Nahuli na ang driver pero patuloy pang tinutugis ang kasabwat niya. Patay ang isang 14 anyos na binatilyo sa Antipolo matapos paulit-ulit na iuntog sa semento ng mga nakaalitan niyang kapwa menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Napaloob na lang ang babaeng ito dahil sa labis na paghihinagpis habang sinisigawan ang 2 menor de edad na kumitil sa buhay ng kanyang 14 anyos na kapatid sa Antipolo. Ayon daw sa mga nakakita sa krimen, naglalakad sa may iskinita sa barangay San Isidro Lower ang 2 suspect gabi nitong linggo nang hamunin sila ng away ng biktima. Naawat pa raw sila ng mga tao sa paligid noong una pero binuyo ng suspect ang biktima na ituloy ang suntukan. At this time naman, during the fist fight, bumagsak yung 14 years old na kung saan yung 16 years old naman ay inuntog niya sa semento, part ng semento ng ilang ulit hanggang sa mawalan ng consciousness yung 14 years old na bata. Naisugod sa ospital ang biktima pero bumano rin siya sa tindi ng pagkakatama ng ulo sa semento. Dumating sa bahay. Lantang gulay na po, buwatan na po, akay-akay na po siya ng anak na kapitbahay namin. Ginanong ko yung mukha niya, doon ko po nakita na nag-sterical na ako kasi nakita ko na po na ano na yung mukha niya. Hindi na po maganda. Hindi na maganda yung sitwasyon niya. Hindi naman makapaniwala ang ina ng biktima sa nangyari, lalo't hindi naman daw pala away ang kanyang bunsong anak. Sa sobrang galit naman ng ina ng biktima, hindi na nila ito pinaharap sa 2 binata. Kung ano man ang ginawa nila sa anak ko, ganun din sana ang mangyari sa kanila at hindi ako papayag na makalaya sila. Habang buhay napatay ang anak ko, habang buhay din sila sa kulungan, doon na rin sila mamamatay.
Kusa naman dumiretso sa barangay ang dalawang sospek pagkatapos ng away. Yung suspect mismo ang pumunta rito sa barangay para i-report na nagkaroon ng kaguluhan. Yung mga suspect, hinold namin dito, tininover namin sa PNP para maimbestigahan. Sa ngayon, mananatili sila sa kustodiya ng Bahay Kalinga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.